So, Magnolia at saka Terra Firma, no? So, ito yung laro na kung saan nakikita natin yung ah, full complement ng lineup ng Magnolia dahil meron na silang bigs. Hindi lang si Sangga lang yung kanilang bigs, no? Pero ito sila po dapat ma-develop nito. Dapat ito ay laging nilalaro. At ito sigurado ko sa tingin ko, ito yung maturuan lang to, especially on the defensive end sa depensa. Papakinabangan to ng Magnolia at saka ipalis lang yung mga kilos nito. Kasi hindi naman pwedeng si Lucero lang at saka itong si Sanggalang lang yung bigs nila at saka si Ribis. Hindi naman habang buhay nandiyan si Ribis, di ba? So I think yung full lineup ng Magnolia kitang-kita. Kasi dati guard-oriented sila eh. Na, ano to, yung scrambling defense sila dahil nga yung mga pesky, yung mga guards sila. Ngayon, meron na silang perimeter. Hindi lang meron perimeter, may frontline na sila na dapat na-utilize sila ng tama, lalo na sa depensa. Hindi lang yung scoring sa paint yung inside scoring. Pati yung defense sa front line dapat nandun dahil meron na silang defense sa perimeter, dapat ma-establish sila yung defense sa Of course, pwede pa rin naman gamitin si Ribis pero dapat ang complement ni Ribis yung mabilis. Kasi pag na-rebound ni Ribis yung bola, dapat outlet na sila. Diba? Yung ganyan. So, alam naman natin Terra Firma yung kalaban, so hindi pa natin alam. So, kung Junmar Fajardo kaya ang kalaban nitong San Miguel kaya kalaban nitong Magnolia, ano kaya mangyayari? So, iba kasi pag mahina yung kalaban sa malakas yung kalaban. No? Maaring 4-0 sila, pero pag malakas yung kalaban mo, hindi natin alam. No, hindi pa ata nito nakakalaban yung Converge, yung San Miguel, yeah. Yung Converge na may Twin Towers na skilled, dalawang skilled 'yon. So hindi natin alam paano papahirapan yung frontline na meron yung Magnolia. Kasi dalawa 'yon. So pag nag-match up sila, sino dun yung mas mahihirapan? Halimbawa. So yun lang kasi Terra Firma yung kalaban natural, sure ball na panalo yun, pero paano kung ibang team? So yun lang po.